Hello everyone and welcome to another video. For today's vlog, i-update ko kayo sa ating aquarium. 4 weeks na yung aquarium natin and then yung mga isda is almost 2 or 3 weeks. So meron konting pagbabago sa ating aquarium. At the same time, meron din tayong gagawin ngayon. Mag 50% water change tayo for today. Pakita ko sa inyo yung ating aquarium. Ito yung aquarium natin. Kung mapapansin nyo, may mga bagong isda, ang maliliit. Mga neon tetras. Then, ito yung ating beta, si Bruno. So, si Bruno is almost 3 weeks na. And then, yung mga tetra natin is 1 week pa lang dito sa aquarium. Mapapansin nyo yung ibang halaman na medyo nag-melt sila. Yan. Pero iba naman nagsusurvive. Especially yung Amazon sword natin. And lumalago siya. Pati yung mga anubias, yung mga nakakabit sa kahoy, nagkakaroon siya ng mga bagong dahon. Yung creep na halaman natin, yan, lumalago na rin siya. Especially yung mga moss din natin, nag-improve naman sila. Yung mga shrimp pala natin namatay sila after a few days. So I decided to get neon tetra para may kasama si Bruno. Nung first time kong inilagay yung mga neon tetras, si Bruno hinahabol niya sila. Kasi medyo territorial yung betta fish, so hinahabol niya sila. Pero after a few minutes, siguro mga 5 or 10 minutes, nag-settle down na si Bruno. And then, hindi niya na masyadong hinahabol yung mga tetras natin. Pamisa-misa, hinahabol niya, parang ginugulat lang niya. Pero hindi niya na talaga hinahabol ng matagalan. Maganda silang panoorin, especially pag lumapit kayo sa aquarium kasi pupunta sila sa harap. Kala nila papakainin mo sila. Ayan, andyan sila sa harap ngayon. Yan yung mga tetra, minsan sila rin mismo naghahabulan. Medyo active sila ngayon kasi kala nila papakainin sila. Yun muna yung ating update sa ating aquarium. Mag 50% water change ako. Tatanggalin ko yung 50% ng water nito. Then papalitan natin ng bago. Lilinisin ko rin yung filter natin. Saka may ilalagay ako sa filter. And then yun. Try ko rin i-vacuum yung gravel natin kung matatanggal natin yung mga dumi. Ita-timelapse ko na lang yung pag-water change natin. And then, after natin matapos yun, mag-video ulit ako. Ito pala yung ilalagay ko sa filter mamaya pag nilinis natin. Meron tayong ritong Seachem Matrix. Ito yung laman niya sa loob. So, pinili ko lang yung maliliit na parts o maliliit na size kasi maliit lang yung filter natin. And then meron din tayong parang cotton sponge. Papalitan natin yung nasa loob ng filter. Then maglalagay rin tayo nitong Seachem Purigen. Ito siya. Ito yung panglinis ng tubig para mas malinaw siya. Nalagay siya sa isang mesh bag, pero inilipat ko siya sa ziplock bag. Kasi konti lang naman yung kailangan ko, siguro mga 1 tablespoon lang yan. Inilagay ko siya sa mesh, tinahi ko na lang siya para hindi siya mag-mix o lumabas sa filter at sumama sa tubig. Yung gagamitin natin sa ating pang vacuum ng tubig ng gravel. So meron tayong vacuum dito. Itong part na to yung ilalagay natin sa loob ng tank, and then may pump. Yung tubig galing sa aquarium, dito natin ilalagay sa isang balde. Then meron din tayong small jug, and then meron pa tayong spare na timba rito. Dito ko ilalagay yung bagong tubig galing sa tap natin, and then ilalagay natin sa aquarium.
Natapos na natin yung pagpapalit ng tubig. Binalik na rin natin yung filter at saka yung heater. And then naglagay na rin tayo ng mga water treatment nila para maging maayos yung tubig natin. Yan. Dito ulit sila sa harap. Nag-expect na sila ng food. Siguro yung next video natin is after 1 month para ma-update ko kayo kung anong itsura niya. Ganyan, maraming salamat sa panonood ng video and please subscribe, like, and share. Thank you everyone.